Hello students! Ngayon, pag-aaralan natin ang tungkol sa Sumerian Civilization o ang kabihasnang Sumerian. Katangiang pisikal. Ang Mesopotamia ay kinilala bilang cradle of civilization dahil dito umusbong ang unang sibilisadong lipunan ng tao. Matatagpuan ang Mesopotamia sa gitnang silangan na tinawag na Fertile Crescent, na ito ay matatagpuan sa kasalukuyan sa bansang Iraq. Bakit ba tinawag na Fertile Crescent ang Mesopotamia? Kung makikita natin sa mapa, ang Mesopotamia ay hugis buwan. At ang mga lupa dito ay mataba. Kaya isa itong arko na matabang lupa na naging tagpuan ng iba't ibang grupo ng tao mula sa Persian Gulf hanggang sa dalampasigan ng Mediterranean Sea. Sa lugar na ito matatagpuan ang ilog, ang Tigris at Euphrates, na tinagurian ding kambal na ilog, kung saan umusbong ang kabihasnang Sumer. Ang salitang Mesopotamia ay nangangahulugan ding lupain sa pagitan ng dalawang ilog. Noong panahong Neolitiko, natatag ang ilang pamayanan sa labas ng rehiyon ng Mesopotamia tulad ng Jericho sa Israel at Catalhuyuk at Hasilar sa Anatolia. Ang Anatolia ay matatagpuan nito sa kasalukuyan sa bansang Turkey. Napawang mga pamayanang agrikultural. Nagkaroon ng malawakang pagtatanim ng trigo at barley sa mga lugar na ito at pinaniniwalaan din na natuto silang mangaso at mag-alaga ng mga hayop. Subalit hindi rin nagtagal ang mga naturang pamayanan dahil salat ang kapaligiran upang mapunan ang pangangailangan ng pamamayanan. Makikita natin dito sa mapa kung saan matatagpuan ang Catalhuyuk, Jericho at ang Hasilar. At dito naman sa gitnang larawan, makikita natin kung anong uring bahay o pamayanan ang Catalhuyuk. Tanging ang kasagutan sa mga suliranin na ito ay ang pamayanan ay ang matabang lupa ng Tigris at Euphrates, na kung saan umusbong ang kabihasnang Sumer taong 3,500 hanggang 3,000 BCE, na itinuring na pinakamatanda at pinakaunang kabihasnan sa daigdig. Dito nagsimula ang pag-usbong ng iba't ibang lungsod tulad ng Ur, Uruk, Erido, Lagash, Nippur at Kish. Makikita natin sa mapa ng Sumer kung saan meron pang ibang mga lungsod-estado. Dito naman sa larawan na ito, dito inilalarawan kung anong uri o anong hitsura meron ang isang lungsod-estado sa Sumer. Makikita natin sa mapa na merong pahugis bilog ang kanilang lungsod-estado na napapalibutan na naglalakihang pader. Dahil sa kanilang pinagsanib na kakayahan at paniniwala sa mga Diyos, na itatag ang templo na tinawag na ziggurat, ang pinakaunang gusali ng Sumer. Pinamunuan ng Haring Pare ang mga lungsod dito na hindi lamang leader espiritual at politikal, ay kumakatawan sila bilang tagapagamitan ng tao sa Diyos, kaya't nagiging kontrolado ng mga Diyos-Diyosan ang pamumuhay ng mga tao. Makikita natin sa larawan kung anong itsura ng isang ziggurat. Ang ziggurat ay isang templo o isa itong simbahan ng mga Sumerian, na kung saan dito sila nagdadasal sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Uring lipunan. Sa usaping pamumuhay naman ay may kanya-kanyang espesyalisasyon ng mga Sumerian na naging hudyat na pag-uuri ng mga tao. Mataas ang pagtingin sa mga pinunong hari, kasunod nito ang mga mangangalakal, artisano at mga scribe. At ang panghuli naman ay ang mga magsasaka at alipin. So sa kabihasnang Sumerian, ang kanilang mga tao ay inuuri ito. Ang nasa pinakamataas ay ang mga pari at mga hari. At nasa pangalawa naman ay ang mga merchants o tinatawag nating mga mangangalakal. At nasa pangatlo naman, nandito ang mga artisano, mga farmers o mga yung magsasaka at yung mga
scribe, yung tagapagsulat. At panghuli ay yung mga alipin. Paano ba nagiging alipin ang tao sa kabias ng Sumerian? Una, hindi siya nakapagbayad ng utang, kaya naging alipin siya. Pangalawa, naging alipin siya dahil naging bihag siya ng digmaan o ang kanyang lungsod ay sinakop, kaya naging alipin ang isang tao. Sistemang pagsulat. Paglaon, natuklasan ang sistemang pagsulat na tinawag na cuneiform, na kung saan naitala ng mga scribe sa mga clay tablet ang mga mahalagang pangyayaring nagaganap. Bakit pa mahalaga ang sistemang pagsulat ng mga Sumerian na tinawag na cuneiform? Dahil sa cuneiform na ito, nalalaman natin o napag-aaralan natin ngayon ang tungkol sa kabihas ng Sumer, kung anong uring pamumuhay meron sila. At ang tawag naman sa mga sumusulat o nagsulat ng mga cuneiform ay tinawag silang mga scribe. Makikita natin sa larawan ang mga cuneiform na iwan ng kabihas ng Sumer. Napakahalaga. Bakit ba mahalaga ang pagtuklas ng cuneiform? Dahil nalaman natin ang tungkol sa kabihas ng Sumer. Sining. Nagkaroon din ng pag-unlad sa kanilang sining at naitala ang mahalagang tradisyon at epiko. Isa sa epiko ay yung epiko ng Gilgamesh, na dito nagpapatibay sa kanilang kabihasnan. Makikita natin sa larawan ang epiko, ang istorya tungkol sa Epic of Gilgamesh. Alamin naman natin ang mahalagang ambag ng kabihas ng Sumer. Naimbento rin ang teknolohiya sa pagsasaka, tulad ng araro at kariton na may gulong at natuklasan din ang paggawa ng palayok at paggamit ng perang pilak. Sumunod na tuklasan ay ang paggamit ng lunar calendar at mga decimal system. Ito ang nagpatunay na nagkaroon ng bagunlad na kabihasnan ang Sumer. So bakit maunlad ang kabihas ng Sumer? Dahil sa kanilang mga imbensyon. Una, sila ang naka-imbensyon ng gulong na gawa sa isang kahoy. At doon, na-imbento nila ang chariot o tinawag na kariton. Next, naka-imbento din sila ng araro na kung saan ito yung nagpapadali sa kanilang pagsasaka. Na-imbento din nila ang kalendaryo. Na-imbento. Next, yung kanilang mga palayok, napakaganda ng kanilang palayok na may mga iba't ibang disenyo. Nakaimbento din sila ng decimal system at ang kanilang pera. Meron silang ginamit na pera. So, dyan nagtatapos ang ating pagtalakay tungkol sa kabihas ng Sumer.